Hey everyone, this is Sarah. Today guys, pag-uusapan nga natin yung mga frequently asked questions in getting passport here in the Philippines. Okay. Number 1, what are the requirements? For new applicants, ito po yung requirements. 1, valid ID, PSA birth certificate, and of course, yung valid ID po natin, it should be government issued ID. At saka kailangan din po ng NBI. For lost passport naman po, katulad ng new requirements pero may additional requirement pa po. Ito po yung affidavit of lost and police report. Sa mga renewal naman po, old passport lang at saka isang valid ID, and yung valid ID po natin, uulitin ko po, it should be government issued ID. Okay. Number 2, na frequently asked questions. Pwede po bang gamitin yung name ko? Sa mga babae lang to Pwede po bang gamitin sa passport yung name ko sa pagkadalaga kahit na married ako? Okay. Ito po yung sasagot ko Pwede po. Basta yung mga requirements po ninyo is tugma sa PSA birth certificate na ipepresent ninyo sa DFA. Okay? Kasi hindi naman po sila mahigpit doon. Number 3, frequently asked questions in getting passport in the Philippines. What to wear in passport appointment. Okay? Ito lang naman mga Mars, no? Bawal ang sleeveless at bawal ang short. Bawal din po magchinelas sa DFA pagka personal appearance muna sa DFA, okay? Number 4, what are the IDs, government issued IDs and valid IDs na tinatanggap sa DFA? Okay, ito babasahin ko na lang para sa inyo mga Mars. Para alam nyo. SSS ID, GSIS, e-card, UMID card, PRC ID, OWA e-card, COMELEC voters ID or voters certificate. Pero itong voter certificate mga Mars, dapat galing na sa Intramuros. Yun yung bago nilang patakaran sa DFA. Dati kasi pwede local lang. Pero ngayon ayaw na nila. Okay. Postal ID, PhilSys ID or National ID. Senior Citizens ID at saka NBI clearance. Okay. I hope na sana makatulong ang video na to para naman sa ganon, magkaroon kayo ng idea sa pagkuha ninyo ng passport. See you on my next video. Bye!